o aalisin po ng Estados Unidos yung kanilang sa Tagalog po ayuda, di ba ho, yung aid sa iba't ibang mga bansa, magbabawas po kayo ng mga empleyado. Ganun ho ba, Doc Louie? Tama, Xander, no? Although hindi natin personal na kagustuhan, pero because hindi talaga kakayanin, no? Kaya kailangan mag-downsize, no? Magbawas ng mga tao sa opisina dito sa Pilipinas. Opo, yung ulat na yun ay isa hong flash report. DZXL Flash Report! Ano ang magiging epekto, Doc Louie, kapag ang na-downsize po ang UNAIDS Philippines? Ano ho ba ang inyong pangunahing mandato at ano po yung magiging epekto nito sa ating bansa? Lalo po ngayon na tumataas pa man din ang bilang po ng HIV cases. Sige, pag-usapan natin kung ano yung mandato kasi dyan natin makikita kung ano yung magiging impacto, no? Unang-una, ang UNAIDS ay may binubuo, no, ng iba't ibang ahensya ng UN. Kasama sa UNAIDS ang mga co-sponsors na tinatawag, no? Andyan yung WHO, UNICEF at iba pang ahensya na mayroong HIV program. At ang UNAIDS ay siyang nagko-convene or siya yung pinaka-secretary at convener ng lahat ng mga ahensya na to. At the same time, siya din ang nagbe-bridge, no, nung between the government, private sector, development partners, and the community. So yun ang pinaka-main role. Ang UNAIDS ang convener. Aside from, siya din na nagbibigay ng mga technical guidance, providing support sa gobyerno at sa mga development partners sa pag-i-implement ng mga makabagong innovations, interventions sa HIV. Particularly, UNAIDS also supports the community in terms of community system strengthening, no, sa pagpapalakas. Kasi alam naman natin sa konteksto ng HIV response, napakahalaga ng role ng ating civil society, ng community, dahil sa ating bansa, napakataas pa rin ng stigma and discrimination patungkol sa HIV. So we support the community dun sa mga gawain, no, sa pagbibigay ng mga tamang impormasyon, pagsasagawa ng mga stigma and discrimination reduction programs. Opo. Hindi ko alam kung tama ako ng impormasyon, pero pakitama po kung mali. Ano po? Yun ho bang, ang sinasabi ho kasi ng Department of Health, yun hong mga gamot, yung antiretroviral therapy ay libre po, no, na ibinibigay sa atin po mga persons living with HIV. Ito ho ba ay galing po sa UNAIDS o ito po ay pondo ng PhilHealth at ng DOH? Yung mga gamot katulad ng antiretroviral therapy, pre-exposure prophylaxis, mga testing kits, ay lahat ito, tama, no, ay binibili na ng gobyerno natin. So, at ibinibigay ito ng libre. Ito ay nakasaad dun sa ating RA 1166 o yung Republic Act 1166 na HIV Prevention Act, no, na pinirmahan ng 2018. Lahat ng mga to ay binibili na ng gobyerno at lahat ito ay binibigay na libre, no. Yung support ng ating international donors, kasama na dyan ang USAID at mga UN agencies, no, kasama na rin ang Global Fund. We support the implementation ng service delivery, particularly yung operations ng ating mga community-led interventions, particularly yung mga outreach activities, for example. Yan ang support na nanggagaling doon sa ating mga partners, no, international donors. So, since matatapos na by September yung USAID na support, ay nangangamba tayo na kung sino ay magpapatuloy na ng suporta doon sa ating mga community-led interventions na napakalaki ng kontribusyon para makamit natin yung mga targets natin. Kasi nga napaka-effective na strategy yung peer-to-peer approach, wherein itong mga community members natin, sila yung
nagdadala ng serbisyo dun sa community, sila yung naghihikayat ng mga peers nila to avail or access yung ating HIV services, particularly yung testing. So ito yung mawawala sa sakaling mag-pull out na or mahinto na yung US support. Ang binabanggit niyo ho bang community, ang halimbawa po nito yung mga Love Yourself? Tama ho ba, Doc Louie? Tama, no? Yung Love Yourself ay isa lamang doon sa mga organisasyon na tumutulong sa pag-i-implement ng mga HIV programs. Marami pa tayong mas maliliit na community organizations. Opo, pag sinearch mo nga ho sa Facebook, yung naghahanap ka ng HIV testing, etc., may mga community po sa mga probinsya na hindi po Love Yourself, no, yung kanilang pangalan, na talaga pong marami na po. Ibig sabihin, lahat ng yun mapapasara dahil mawawalan po sila ng pondo? Tama, no? Kasi lahat sila ay dependent dun sa mga international donors natin. So, kaya din hinihimok natin ng gobyerno na mag-isip kung ano yung mga mekanismo na pwede na kung saan yung government funds can be accessed or magamit or ma-access ng ating mga community-led organizations para naman ma-continue nila yung kanilang mga trabaho, yung operations nila. Doc Louie, sorry, ngayon pa man din na tumataas po ang kaso ng HIV, saka po sila ipapasara. Yeah, so ito yung nakakalungkot, no? Kasi parang we are in the middle of a crisis. So kaya gusto sana natin na nanghihikayat nga natin lahat ng mga sangay ng gobyerno, hindi lang Department of Health, na makiisa. Kaya din the Secretary of Health ay urging the President to sign the executive order declaring HIV as a public health emergency because yung trend natin, this is not the first time na nakita natin yung trend ng pagtaas. Although itong taon na to ang pinakamataas na porsyento ng pagtaas. Kaya gusto natin sana ay ma-prioritize, meaning malaanan ng pondo ng bawat ahensya ng gobyerno. Kasama na dyan yung mga local government units natin na kung saan ay matataas yung bilang ng kaso dahil base naman din sa mandato ng ating local government code, ang mga local government units ang naatasan na magpondo para dun sa service delivery. So meaning kailangan nilang mag-hire ng mga tao, mga field staff, na magsasagawa ng mga magdadala ng mga service HIV services. Opo.